Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako, iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sino mang akin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Papa, napainom ko na kayo ng gamot ninyo. Oras naman para magpahinga na kayo, ha? Kaya itutulak ko papunta sa kwarto ninyo itong wheelchair ninyo. Nakakahiya naman sa'yo, Miriam. Malaking storbo ko sa'yo. Naging alagain na ako. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Sino ba namang tao ang gustong ma-stroke? Hindi nga totally paralyzed ang kalahating katawan ninyo, pero mahina kayo. Sinong namamahala sa restaurant mo sa mall? Huwag niyo na isipin yun. May katiwala ho ako, may telepono naman, maya't maya nakukumusta ko naman ang operasyon ng restaurant. At saka may kinuha na po akong private nurse na mag-aalaga sa inyo. Salamat naman. May nakuha kang private nurse. Pero saan siya manggagaling? Inirekomenda po sa akin ng isang nurse sa ospital nung na-confine kayo. Nag-OJT raw sa kanila yun. Willing naman daw tumanggap ng private patient habang naghihintay na ma-hire ng pinag-a-apply ang ospital. Sana mabait. Sana mapagtsagaan akong alagaan. Obligasyon po niyang alagaan kayo kasi susweldohan natin siya. At kapag hindi siya nagtino, madaling humanap ng kanyang kapalit. Tama kaya itong lugar na binabaan ko? Ay, ayun ang landmark na mall na sinabi sa akin ni Ma'am Miriam. Mula raw sa tapat ng mall nito, tumawid ako sa footbridge at may makikita raw akong tricycle terminal. Ayun ang footbridge. Sakto ang binabaan ko. O Diyos ko, sana naman po mabait ang may sakit na aalagaan ko. Kailangan ko po ng trabaho. Miriam, kamusta na si Papa Hernan? Medyo okay naman si Papa, Carl. Yun nga lang, pakiramdam daw niya, walang lakas ang kalahating katawan niya. Makukuha pa yun sa therapy.
Sana nga. May inaasahan ka bang bisita? Baka yung private nurse na hinahire ko para mag-alaga kay Papa. Tumawag kasi kahapon. Sabi niya, kung di raw ngayon, baka bukas siya pumunta dito. Teka, sandali lang ha. Magandang hapon po, ma'am. Ikaw ba si Nurse Nicole? Ako nga po. Kayo po si Ma'am Miriam? Ako nga. Halika, come in. Tamang-tama. Pagising ni Papa, ipakikilala kita sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Hernan, tapos ko na po kayong painumin ng gamot. Sandali lang po ha. Pagkatapos ko pong laban itong pajama nyo, itutulak ko na po ang wheelchair nyo papunta sa inyong kwarto. Bakit naglalaba ka? Nurse ka. Hindi ka namin maid. 2 piraso lang naman po ito. Madali lang pong laban ng mga ito. Dahil Pride Bar din pala ang sabong gamit nyo. Nicole, ilang taon ka na? Ako po? 22 na po ako. Bagong pasa po ako sa board. Pero, kahit pala pasado sa board, pag wala kang backer, ang hirap maghanap ng trabaho. Matatanggap ka rin. Niloob lang siguro ng Diyos na mabakante ka muna para ikaw ang siyang mag-alaga sa akin. Nagpapasalamat ako. Ikaw ang naging nurse ko. Mabait ka at masipag. Salamat po. Alam mo, pag ikaw ang nurse ko, alam ko, madali akong makaka-recover. Sana hindi ka magsawang alagaan ako. Miriam, nakikita kong nagkakasundo si na Nicole at ang papa mo Nung isang araw na naroon ako sa inyo, nakita ko pa silang nagtatawanan sa garden. Kung di lang naka-nurse uniform si Nicole, aakalain na makakakita na mag-ama ang dalawa. Oo nga, Carl. Pansin ko rin, magkasundo nga sila. Pero ayoko pa rin pakasiguro. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gusto yung mga palihim na sulyap niya sa akin. Parang may binabalak siyang masama. Hindi naman siguro sa ganun. Ba't niya ako tinitingnan ng pailalim? Hula ko lang to Pero siguro kaya kanya tinitingnan ng palihim. Nagtataka siguro siya kung bakit magkahawig kayo. Bakit? Magkahawig ba kami? Ako nang nagsasabi. Malaki talagang pagkakahawig nyo. Carl, tingnan mo. Bakit may nakaparadang motorsiklo sa harap ng gate namin? Oo nga no. Yan nga bang sinasabi ko Kaya wala akong tiwala sa Nicole na yon. Baka nagbabait-baitan lang yon, tapos may mga kasabot pala mga sindikato. Ihinto mo. Bumaba ka agad tayo. Sige, ihinto ko na tong kotse. Huwag kang mataranta agad. Kasi nga, baka napasok na ng masasamang loob ang bahay namin. Hindi ko mapapatawad ang Nicole na yon pag nagkataon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miriam, sarado naman tong gate ng bahay niyo. Nakalak naman.
Naku sir, sorry po. Nakaistorbo po yata sa inyo yung motorsiklo ko. Hindi ka lang nakaistorbo. Pinakaba mo pa kami. Bakit dito ka nakaparada sa harap ng gate namin? Ma'am, may i-deliver lang po ako dyan sa kabilang bahay po. Ah, sa tapat ka nag-deliver. Pero dito ka nakapark sa amin. Bakit? Pasensya na po ma'am. May bisita po kasi sila dyan. May kotse po kasi dyan kanina sa tapat ng kanilang gate. Ma'am, pasensya na po talaga. Sige po. Huwag ka nang magalit. Halika na. Pumasok na tayo. Kakainis kasi yung lalaki yun eh. Tamang duda ka kasi. Pinag-iisipan mo ng masama si Nicole na nurse ng papa mo. Professional na si Nicole. Hindi na yung makakaisip gumawa pa ng masama. Bah, malay ko ba? Basta ako, ayokong basta-basta na lang magtiwala. Mahirap na maisahan. Sir Hernan, saan niyo po gusto manood ng TV? Dito sa salas o doon po sa inyong kwarto? Ihatid mo na lang ako sa kwarto ko, Nicole. Pero wag mo nang buksan ng TV. Gusto kong magpahinga na lang. Masama po bang pakiramdam niyo? Oo. Kanina pa masakit ang ulo ko. Parang sasabog. O sige po, doon na lang po kayo magpahinga. Pero bago ko po kayo iwan, kukuhanan ko muna kayo ng blood pressure. Salamat at mabait ka sa akin. Huwag na po kayo magpasalamat. Trabaho ko po ito. Kahit na ramdam ko pa rin ang totoong pagmamalasakit mo sa isang tulad kong stroke victim. Mabuti nga po, hindi grabe ang stroke na tumama sa inyo. Yung iba po, kundi natutuluyan, nagiging gulay. Hindi makabangon at hindi makapagsalita. Nakakapagsalita nga ako. Pero medyo utal. Ngungo ako. Kung minsan, kailangan pang bumuelo bago ko masimulan ang gusto kong sabihin. Ay, sandali lang po, sir, ha? Si Ma'am Miriam na po siguro ito. Good evening po, ma'am. Sir, Kumusta si Papa? ngayong hapon po, medyo sumakit daw ang ulo niya. Ibibibig ko sana nang dumating kayo. Sige, ako na lang ang kukuha ng blood pressure ni Papa. Pwede ka na magpahinga. Thank you, ma'am. Sige po. Ikaw naman, Carl. Talagang sinundan mo pa ng tingin si Nicole, ha? Kasi nga, pag nakikita ko siya, naaalala ko yung nagkakilala tayo ng first year college tayo. Hindi kayo magkamukhang magkamukha. Pero may mga kilos kayong magkatulad. Papa, kumustang maghapon ninyo habang wala ako? Mabuti naman. Ayos naman. Medyo sumakit nga lang ulo ko nitong maggagabi na. Ang nurse ninyo, kontento ba naman kayo sa pag-aalaga niya sa inyo? Oo. Napakasipag ni Nicole. Kahit hindi na trabaho, ginagawa niya. Kung minsan, ipinaglalaba pa niya ako ng pajama at t-shirt. Nagpapasalamat ako. Siyang naswertehan mong
kunin para alagaan ako. Ang boyfriend ko at ang tatay ko. Pareho magaan ang loob sa Nicole na yun. Parang masama ang kutob ko. Kung hindi ang nobyo ko ang kanyang maagaw, baka si Papang matukso sa kanya. Dapat siguro maghanap na ako ng ipapalit kay Nicole. Ayoko magtagal siya rito. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako, iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin! Kaya, sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Pala ng trabaho nakuha mo. Ba't ayaw mo akong padadalawin doon? Huwag ka nang magtampo, Jonas. Bakit nga ayaw mo akong papuntahin sa bahay ng pasyenteng inaalagaan mo? Kasi nga, may pagkamasungit yung anak ng pasyente ko. Aba, kung tutuusin wala siyang karapatang pagsungitan ka. Aba, hindi ka katulong sa bahay nila. Alalahanin nila, nurse ka. Naroon ka bilang profesional na caregiver sa pasyente mo. Baka naman magbago si Ma'am Miriam pag medyo matagal na ako sa kanila. Pero bakit ayaw ka nilang bigyan ng day off pag weekend? Katulad niyan, Martes ang day off mo na binigyan nila sa'yo. Kasi nga, restaurant ang business ng amo ko. At malakas ang restaurant pag weekend. Kaya ganun. Ba't sabi mo medyo may pagkamasungit? Sabi mo, hindi man lang ngumingit eh. Nakikita ko naman, ngumingiti rin siya at tumatawa. Yung nga lang, hindi sa akin, kundi dun sa boyfriend niya. Alam ko na. Baka pinagseselosan ka. Selos ka dyan? Hindi naman siguro. Ang ganda kaya ng amo ko. Sosyal na sosyal kung mag-ayos. Kung mabait ka mo sa'yo yung pasyenteng inaalagaan mo, baka doon nagsiselos. Baka iniisip niyang mas napapalapit pa ang tatay niya sa'yo kaysa sa kanya. Carl, mag-coffee ka muna bago ka umuwi. Wow! Thank you. Sarap! Kabisado mo na talagang timplang gusto ko, ah. Sa tagal na ba naman nating magnobyo? Siyempre naman. Bakit lumilinga-linga ka? Parang may hinahanap ka dito sa bahay. Ang nurse ba ni Papa? Kasi naninibago lang ako. Hindi ko siya nakita ngayon. Nakalimutan mo na ba? Tuesday nga ang day off na ibinigay ko sa kanya. Tuesday nga. Oo nga pala. Tapatin mo nga ako. May gusto ka ba kay Nicole? Miriam naman. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Natutuwa lang ako kay Nicole. Kasi nga, nakikita kita sa kanya nung college pa lang tayo. Pero liban dun, wala na.
Sorry. Kung minsan kasi, parang natatakot ako na baka maagaw ka pa sa akin ng iba. Hindi naman ako ganong kababaw, Miriam. Matagal na tayong may relasyon. Hindi ko naman siguro basta-basta babalawalain ang mga pinagsamahan natin para lang sumubok makipagrelasyon sa ibang babae. Naniniwala ako mahal ako ni Carl. Pero ayoko pa rin maging kampante. Mahirap na. Hindi naman siguro masamang maging maingat sa mga bagay na pagmamayari ko. Ayoko maagaw siya ng iba sa akin. Kaya nagtanong-tanong na ako sa mga ospital kung may maire-recommenda sila sa akin na pwede maging private nurse ni Papa. Sa lalong madaling panahon, kailangan maidispatcha ko ang Nicole na yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Hernan, huhugasan ko lang po itong mga platong ginamit natin. Tapos, kung gusto niyong daling ko kayo sa garden, ilalabas ko po kayo. Ang ganyang paghuhugas ng mga plato, dapat ay trabaho ng katulong. Pero matagal-tagal na kasi kaming walang katulong. Hindi makasundo ni Miriam yung huling maid namin, kaya umalis agad. Okay lang po, sir. Pag may smart dishwashing liquid po, madali namang mahugasan ang mga plato at baso. Ganun ba? Medyo strict ang anak ko. Ikaw nang bahalang magpasensya. Wala po sa akin yun. Huwag po kayong mag-alala. Hindi mo maialis sa akin na hindi mag-alala. Kasi nababaitan ako sa iyo. At gusto kong pag-aalaga mo sa akin. Ayokong mapalitan ka pa ng ibang nurse. Gusto ko rin po kayo, Sir Hernan. Mabait po kayong pasyente. Noon po mag-OJT ako sa isang ospital, may mga nakakwentuhan po akong nurse na nag-private nurse din muna. May mga naalagaan daw po sila na sobrang susungit. Sinasabuyan pa raw po sila ng juice o tubig. Sobra naman yun. Kapag ginawa ko yun, lalo na kung sa'yo, ako nang nagsasabi, painumin mo ko ng Lascon. Naku, hindi ko naman po kayang gawin yun. Kesa makapatay ako ng pasyente, magre-resign na lang po ako. Sabi ko lang naman yun. Mabait ka talaga. Nang kumuha po ako ng kursong nursing, alam ko pong ito ang magiging papel ko sa buhay. Ang mag-alaga ng mga may sakit. At napag-aralan ko rin po, iba-ibang ugali ng mga taong may karamdaman. Kaya ako nagkataon pong masungit kayo, dapat lang nahabaan ko ang aking pasensya. Yes. Ako nga yung nagpunta dyan sa ospital ninyo last week. O ano? Meron na ba kayong maire-recommend ng private nurse sa akin? Yes. Yes! Oo naman!
Alam kong I have to pay a much higher salary for a private nurse. Handa ako magbayad. Okay, sige. Kung wala pa, tatawag na lang ulit ako. Bye. Ang hirap maghanap ng private nurse. Hindi ko kaagad may didispatch siyang Nicole na yun hanggat wala akong nakikitang kapalit niyang mag-aalaga kay Papa. Naiinip na ako. Naiinip na ako. Kung bakit kasi ang Nicole na yun pang unang nakita. Kayo po magdilig ng halaman sa banda rito. Mamaya po, ako magdidilig doon ng mga halamang nasa tabi ng bakod. Ay, akin ang host. Ito po. Alam mo bang matagal kong hindi nagawang ganito? Madali lang naman po, di ba? Kahit nakaupo kayo dyan sa wheelchair, kayang-kaya niyo magdilig. Oo nga. Kahit nga pala ganito ako, meron pa pala akong magagawa. At saka hindi po kayo mananatiling ganyan, sir. Makakalakad pa po ulit kayo. Nasa determinasyon lang po ninyo. At samahan din po ninyo ng dasal. Siguro nga doon ako nagkulang sa pagdarasal. Matagal akong nakalimot sa Diyos. Kaya siguro dinatnan ako ng ganitong pagsubok. Ipagdasal mo ko, Nicole. Mas pakikinggan ka siguro ng Diyos dahil mas malapit ka sa Kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mamang tricycle driver, diyan lang ho sa tabi. Eto hong bayad, oh. Salamat ho. Nagugulat si Nicole sa pagdating ko ito. Basta na lamang susulpot ang walang pasabi. Sana narito siya sa inuupahan nila ni Jonas. Kakatok ako. Nicole? Nicole? Tao po! Nicole, anak! Inay? Kayo pala. Tuloy po kayo. Tuloy po. Salamat. Narito ba si Nicole? Wala po siya. Nasa trabaho po. Sa hospital? Hindi pa po siya tinatawagan ng mga ospital na pinag-apalayan po niya. Pansamantala po, pumasok muna siyang private nurse. Kaya lang po, lingguan na uwi niya. Tuwing Martes lang po ang day off niya. Ganon ba? Bakit po bigla kayong napaluwas? Kasi, Juan, nasunog ang bahay namin sa probinsya. Wala akong pamilian kundi ang lumuwas at magpasaklolo sa inyo. Wala na ako matitira doon. Inay, huwag na po kayong umiyak. Narito naman po kami ni Nicole. Salamat, Jonas. Maraming salamat. Mabuti na lamang at mabait ka. Alam ko, hindi niyo ako pababayaan. Sandali lang. Nicole! Jonas! Anong ginagawa mo rito? Bakit narito ka? Andyan ba yung masungit na anak ng pasyente mo? Wala pa si Ma'am Miriam. Pero pauwi na yung mga ganitong oras.
bakit ka ba pumunta dito? Sinabihan na kita, diba? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Sasabihin ko lang sa'yo na dumating ang nanay mo. Si inay, nandito sa Maynila? Bakit daw siya biglang lumuwas? Nasunog daw ang bahay niyo sa probinsya. Yung buong compound natupok. Kaya wala raw siyang mahinga ng tulong. Kaya lumuwas na lang siya. Ay, si Ma'am Miriam. Ganito ba ang ginagawa mo pag wala ako? Nagpapapasok ka ng lalaki sa bakura namin? Ma'am, pasensya na po. May emergency lang po. Kaya napasugo dito si Jonas. Wala akong pakialam sa emergency. Ang punto ko dito, hindi ka sumusunod sa mga sinabi kong patakaran na dapat mong sundin. Na dapat, kapag wala ako dito sa bahay, hindi ka dapat nagpapatuloy ng kahit sinong hindi ka kilala ng aming pamilya. Mawalang galang na po, ma'am. Hindi po ako masamang tao. Hindi kita kinakausap, lalaki. Umalis ka na. Sure ba naman kayo masungit? Aba, Nicole, mag-resign ka na bilang private nurse sa pamilyang yan. Jonas, Bastos ang babaeng yan! bastos! Ma'am, kasi naman ho, kayong unang ng bastos. Hindi ho magiging magaspang ugali ni Jonas kung hindi ninyo siya siningalan. Nasa pamamahay kita. Dapat sumusunod ka sa kung ano ang patakaran ko. Kaya tumahimik ka! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako, iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang act. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Pasensya ka na sana, ha? Naging dahilan pa ng problema ang pagpunta roon ni Jonas para ipaalam sa'yo na dumating ako. Nay, wala kayong dapat ihingi ng pasensya. Talagang mataray lang yung anak ng pasyenteng inaalagaan ko. Ito po kasing si Jonas, sinagot din ng pabalang yung anak ng pasyente ko. Kung tutuusin, siya ang unang ng basto sa akin. Ang gaspang ng dating niya. Alam mo naman na ayoko ng ganun kahit sino pa siya. Pero boss ko nga yun. Kahit na! Dahil ba boss mo siya at siya nagpapasweldo sa'yo, may karapatan na siyang maging magaspang ugali niya pag gusto niya? Talaga lang nawala rin siyang modo. Pero anak, baka maapektuhan ng trabaho mo. Hindi naman po siguro. Kailangan po talaga nilang private nurse. Walang mag-aalaga sa ama niyang stroke victim. Isa pa, hindi naman talaga akong kanya nakasagutan, kundi itong si Jonas. Kung ako sa'yo, Nicole, maghahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Jonas! Huwag kang magtiyaga sa among masama ang ugali! Miriam, hindi ka ba nagbibiro? Tatanggalin mo na talaga si Nicole bilang nurse ng papa mo? Oo, Carl. Tama na yung mahigit 3 buwan niyang pag-aalaga kay Papa. Pero malapit na ang loob ng papa mo kay Nicole. Malulungkot yung pag inalis mo ang nurse na nakagaanan na niya ng loob. Ano malay niya? Kung mas mabait pala ang susunod na private nurse na makuha namin. Alam mo, hindi deserve ni Nicole na basta mo na lang siya tanggalin sa kanyang trabaho. Mabait siya.
at efficient. Ikaw na nga rin di ba nagsabi, nag-guide niya niyan tumayo ang papa mo at nakakailang hakbang na. She's very efficient, Miriam. Hindi mo siya dapat tanggalin. Yun na nga ang isa pa eh. Habang tinuturuan niyang maglakad si Papa, minsan nakita ko, halos nakayakap na sa kanya si Papa. Pakiramdam ko talaga tinutukso niya si Papa eh. Look, ano bang masama halimbawang ma-inlove nga siya kay Nicole? After all, matagal na siyang walang partner. Naku, Carl, magtigil ka ha. Ang tanda na nga ni Papa, na stroke pa. Bibigyan mo pa ng babae. Sa aming mga lalaki, ang edad na 50 to 60 ay hindi pa matandang maituturing. Ayaw ba sumayang papa mo? Alam mo, kung akong anak niya, hindi ko hahadlangan halimbawang gusto niya ulit mag-asawa. Lalo't sing ganda at simbait ni Nicole. Para ano? Para hututan niya ng pera? Para pag napatay si Papa, sa kanya mapunta ang kalahati ng mga ari-arian namin, ganon? No offense, Menta. Pero meron akong pakiramdam na ang mamanahin mo, ang pinoprotektahan mo. Kaya ayaw mo mapalapit sa ibang babae ang papa mo. Carl! Sorry pero sinasabi ko lang kung anong napapansin ko sa'yo. Hindi ka lang nagsiselos kay Nicole. Natatakot ka rin may makahati sa mamanahin mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jonas, akin na yung maruruming damit mo. Isasama ko na rito sa mga labahin ko. Huwag na po, inay. Mapapagod po kayo. Ay, nako, huwag ka mag-alala. Basta mayroong Pride Bar, madali lang linisin ang maruruming damit. Kahit na mga bata pa kayo ni Nicole sa probinsya, ang sabong ito na ang gamit ko. Subuko na ito eh. O sige na, kunin mo na yung maruruming mong damit. Sige po. Ito po, Nay. Akin na. Jonas, Po. kanina ko pa naiisip si Nicole. Hindi kaya kinagagalitan niyan lagi ng anak ng amo niya? Kasi ang sabi mo, mataray. Mataray nga po. Kilala niyo naman po ako. Hindi po ako bastos sa kapwa-tao ko. Ayoko lang po nung taong walang pigil ang dila sa pagsasalita ng nakakasakit ng damdamin. Sana maging maayos ang pagtanggap kay Nicole ng kanyang amo sa pagbabalik niya roon. Maraming pangarap ang aking anak. Miriam, narinig kong pag-uusap niyo ng nobyo mo. May plano ka palang tanggalin sa trabaho si Nicole? Naghahanap na ho ako ng kapalit niya, Papa. Bakit mo siya papalitan? Ano bang kanyang kasalanan? Ha? Basta ho. Iba ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Ayoko sa kanya. Ayaw mo sa kanya? O natatakot kang magustuhan ko siya at magkaroon ka ng kahati sa kabuhayang maiiwan ko? Papa! Ano ba? Simula bata ka pa, ganyan ang ugali mo. Kapag nakita mong kinagigiliwan ko ang isang tao, pinagsusungitan mo. Yung anak ng isa nating tauhan, nang makita mong close sa akin, inaway mo. Bakit may ganyan kang ugali? Hindi ko gustong inasal ni Nicole at ng lalaking inabutan ko, nakausap niya sa may gate natin.
Malay ko ba kung anong pinaplano niya sa atin? Masyado kang suspetsyosa. Marami naglipa ng masasamang loob. Nag-iingat lang ako. Oo. Mahina ng katawan ko. Sakitin ako. Wala nang bigat ang salita ko sa pamamahay na ito. Bahala ka sa buhay mo. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may mangyayaring hindi maganda sa pagbabalik ko sa bahay ni na Sir Hernan. Kinakabahan ako. O Diyos ko. Sana hindi galit sa akin si Ma'am Miriam. Ayoko mawala ng trabaho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Miriam, bakit namumutla ka? Umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang may kinatatakutan ka? Kanina ka pa ba dito sa hospital, Carl? Oo, kanina pa ako. Nag-undertime ako sa office. Dito na ako tumuloy. Sinilip ko ang papa mo sa kwarto niya, pero tulog siya eh. Teka, bakit parang umiiyak ka? Miriam, ano ba? Kinakausap kita. Sabi mo sa telepono kanina, pupuntahan mo si Nicole. Napapayag mo ba siyang bumalik bilang nurse ng papa mo? Hindi kami nagkita ni Nicole. Pero pinatuklasan ako. Teka lang. Bakit naiiyak ka? Ano ba nangyari? Nang kumatok ako sa bahay ni na Nicole, ang nakapagbukas sa akin ng pinto ay Sino? ang mama ko. Sigurado ka? Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Hindi ko makakalimutan ang korteng puso na balat sa kaliwang pisngi niya. Tanda ko yun sa kanya. 7 taon ako noon. Kaya naalala ko yun. Nakilala ka ba niya? Alam ko, namukhaan niya rin ako. Nagwalat din siya nang mapatitig siya sa mukha ko. Kita-kita ko. Nabigla rin siya. At pautal niyang nabanggit ang pangalan ko. Nagkausap ba kayo? Hindi. I mean, hindi na ako nag-abalang kausapin siya. Mabilis ako tumalikod at tumakbo palayo. Nasusuklam ako sa kanya. Pakinggan mo, Nicole. Hanggang ngayon, humahagulgol pa rin ang inay mo. Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam. Nang dumating ako kanina, nang pagbuksan niya ako ng pinto, umiiyak na siya. Kaya nga kausapin mo siya. Pati ako nag-aalala eh. Baka may nasabi ako at kilos na naka-offend sa kanya. O sige, dito ka lang. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. May kapatid. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang
bukas. Bata pa lang ako, iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Miriam, nasa provincial assignment ako nung matanggap ko ang tawag mo kanina. Nasa Laguna ako. Buti inexcuse ako agad ng boss namin para mapuntahan ka agad dito. Kamusta ng papa mo? Hindi ko pa nakakausap ang Dr. Carl. Ina-examine pa nila si Papa. May awa ang Diyos. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Bakit kasi hindi ka nakinig sa payo ko? Tinuluyan mo pa rin paalisin si Nicole. Nakita mo na nga kasundong-kasundo siya ng papa mo eh. Nagagalit siya agad. Posibleng mas mabait pa kay Nicole ang makuha kong kapalit nito. Kaso nga, close na ang papa mo kay Nicole. Basto sa lalaking yun na nadatnan kong bisita niya noong isang gabi. Walang respeto. Miriam, matanong nga kita. At muli, no offense man to maayos pang pakipag-usap mo dun sa lalaking bisita ni Nicole? Siguro, hindi siya magiging magaspang kung di mo siya pinakitaan ng hindi magandang pagtrato. Teka nga. Kanino ka ba kampi? Sa lalaking yun o sa akin? Gusto kitang kampihan sa lahat ng pagkakataon, Miriam. Pero may lumilitaw kang ugali na ngayon ko palang nakikita. Please, huwag mong hintayin yung time na hindi ko na kayang itolerate ang mga baluktot na katwirang bunga ng insecurities mo. Nicole, sabi ni Inay, hindi ka raw naghapunan kanina. Masama pa rin daw yung loob mo sa pagkatanggal mo sa trabaho. Kasi naman, Jonas, yun ang inaasahan ko para makaipon tayo. Wala akong mapapasok ng ospital dito. Mag-a-abroad na lang ako. Tapos bigla na lang ganun. Basta-basta na lang ako tinanggal. Makakakita ka pa naman ng ibang pasyente. Huwag ka na umiyak. Hinahin lang kasi ako. Kasi habang nagpapakita ka ng ganyang lungkot, lalo namang nagigilty ang inay mo. Iniisip niya na siya ang naging ugat para magkaproblema ka sa pinapasukan mo. Miriam kasing yun. Sobrang sungit. Pasensya ka na rin sa akin. Kung hindi ko pinatulan ng pagsusungit ng Miriam na yon, Miriam, kung gusto mong humaba pang buhay ko,
puntahan mo si Nicole. Ibalik mo siya bilang nurse ko. Pero Papa, Ayoko sa ibang nurse. Si Nicole ang gusto kong mag-alaga sa akin. Mabait siya. sige po. Susubukan ko. Huwag mong subukan. Gawin mo. Dahil mapapanatag lang ang kalooban ko. Kung isang tulad niya ang mag-aalaga sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ako nagkamali ng pagpili ng matitirahan dito sa Taytay ko naisip. Malakas pa rin ang pananahin ng mga dawit pambata dito. Ang daming mga dumadayong mamimili galing sa iba't ibang malalaking palengke. Kaya kailangan ko samantalahin ang pagdating ng mga order para pa rin sa paghahanda ko sa kinabukasan ni Miguelito. Ay, mabilis ang paglipas ng panahon. Parang kailan lang. O ngayon, nakakatayo na siya sa kuna. At sigurado hindi ako maiinip. Ilang lipas pa ng taon, binata ng alaga ko. You know what, Cindy? Naisip kong kailangan na natin mag-apply para sa permanent residency natin dito sa Hong Kong. Total, nandito naman lahat ang business activities natin. Pero, paano yung textile company natin sa Pilipinas, ma'am? Noon pa bang mamatay ang daddy mo, matagal ko nang gustong ibenta yun. Siya nga kasi may negosyo nun at hindi naman ako. May mga kaibigan siya sa Pilipinas na interesadong bilhin ang kumpanya noon pa man. It's up to you, ma'am. Ikaw ang bahala. Actually, pati sa mansyon, ka-negotiate ko na rin yung isang kaibigan niya interesadong bilhin yun. As if, dito mo na talaga planong manirahan. Why? Life is so easy here and fast race. Pati mga tao madaling kausap. Lalo na si Mr. Tech. Napakadaling katransaksyon. Basta nailatag ko sa kanya ang project plan ng negosyo, wala nang nagiging problema pa. So, gaya ng dati, pumapasok palagi sa usapan natin ang pangalan ng Chinoy na yun. Malaki ang pagkagusto niya sa'yo, Cindy. Ibibigay daw niya sa'yo lahat ang kayamanan niya kapag nagpakasal ka sa kanya. Ang problema, wala nga ako nararamdaman para sa kanya. Kaya malabo ako magpakasal sa kanya. And he's too old for me, ma'am. Hey, listen here, Cindy. Hindi kailangan maging accurate ang edad sa isang relasyon. It doesn't matter if someone is older or younger. Ang mahalaga yung financial security na maibibigay sa'yo na lalaking pakakasalan mo. Money can't buy love and affection, ma'am. Natural pa rin sa tao na mahalin at magkaroon ng sense of belonging. Hindi nabibili ang... Bakit? Isa-isa mong iniligpit ang mga kagamitan mo sa pangingisda. Naituro ko kasing lahat sa bayo ko. Ang mga paraan kung paano niya mapapangalagaan ng kanyang mga palaisdaan dito sa Laguna. Mula sa pagpili ng mahusay na similya ng isda hanggang sa pag-aani. Saka matagal-tagal na rin akong namalagi rito. Naisip ko rin yung mga palaisdaan at sakahan ko sa Cagayan de Oro. Ipinakasuyo ko lang
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagkaraan ng gabing yon, na iniwang kita kay Ate Lena, wala akong hiniling sa Diyos, kundi ang muling pagtagpuin ng ating mga landas, Miguelito. Araw-araw, binibilang ko mga araw ng ating pagkakawalay. Nang mabasa ko pong message niyo sa messenger, sabik na sabik din po ako makita kayo. Ngayon ko naramdaman ang isang kumpletong kahulugan ng buhay. Ngayong natagpuan na kita, anak. Isa na siyang registered nurse ngayon, Cindy. Lena? Yung pagkaka-duty niya bilang nurse doon sa baryo, yun yung naging daan para magkita sila ni Miguel na naka-confine naman doon sa ospital sa Cagayan de Oro. Kasi doon napadpad si Miguel pagkaraang mawala ng gabing yun nung malakas ang ulan. Mahigit 20 taon. Katulad ng mahabang panahon yon ang paghahanap mo sa ating anak. Ganon din kahabang panahon na nawalay ako sa kanya, Cindy. Ate Lena? Miguel? Napalago ko sa negosyo yung malaking halagang iniwan mo kay Miguelito na ginamit ko naman para matugunan yung kanyang mga pangangailangan habang siya'y lumalaki. Hanggang sa makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Sinikap kong ipunin muli sa bangko yung halagang yon. Para nga akong muli tayong magkita, maibabalik ko sa iyo ang kabuuan ng perang binigay mo. Hindi ako nagkamali nang sa'yo ko ipagkatiwalang kinabukasan ng anak ko, Ate Lena. Napalaki mo siyang isang mabuting tao at may pagmamahal sa Diyos. At yung perang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pang ibalik. Kung tutuusin, kulang pa yun sa mga hirap na dinanas mo sa pagtataguyod kay Miguelito. Gamitin mo ang perang yun para pa rin sa pangangailangan niyo. Lalo pat ngayon magkakasama na kayo ni na Miguel. Bakit, Cindy? Hindi bang pagkikita-kita natin ito ay muli rin natin pagsasama-sama? Masakit mang tanggapin. Maraming binago sa mga pagitan natin ang mahigit 20 taong lumipas, Miguel. Pero nang makita kong nasa maayos na kayo ng kalagayan, lalo na si Miguelito, nawala ang sumbat sa konsensya ko. Lumuwag ang kalooban ko. Sa pagbabalik ko sa Hong Kong, makapamumuhay na ako roon ng normal kasama ang pamilya ko. Alam mo, Mama, akala ko po nakalimutan na po ninyo akong ipakilala kay Kuya Miguelito. Of course not, San. Nag-i-emotional lang kasi kaming lahat sa pagkikita namin yun. Ang tagal nga kasi namin nagkalayo-layo. But Ma, promise mo sa akin ha, pagbalik po natin sa Hong Kong, hindi na po kayo malulungkot at palaging nag-iiyak. Dahil nakita niyo na po si Kuya Miguelito. Pero hindi lang para sa Kuya Miguelito mo, kundi para sa ating lahat ang pag-asang hinihiling ko pa rin sa Diyos, anak. Ngayong naging maayos na ang takbo ng mga bagay-bagay, mas higit pa nating matutuklasang may pangako ang bukas. Umag-alit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ng walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan niyo akong maging mapagkumbaba, magalang, at papagmahal sa kapwa. Pero higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, ang kayo ang humubog sa aking pagkatao.
Hindi kasi kita nakita dito sa school. Oo, Ate Eloisa. Absent ako kahapon. Bakit? Si Mami kasi, nagdadrama. Kaya umabsent na lang ako. Total, wala naman kami importanteng gagawin sa klase namin. Eh, anong problema ni Tita Flora? Ay, wala naman. Nag-iiyak siya nung walang dahilan. Akala kasi niya, iiwan ko na siya at sa inyo na ako titira. O anong sabi mo sa kanya? Nag-promise ako na hindi ko siya iiwan. Siya ang nakagisnan kong magulang at hindi na yun magbabago. Sinabi ko na mahal ko siya. Ganun ba? Siyempre, pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Pero kahit nalaman ko ang totoong pagkatao ko, hindi ko na kayang iwan ng mami ko. Hindi naman kami umaasa ni Inay na iiwan mo si Tita Flora. At ayaw namin gagawin mo yun. Okay na yung tinanggap mo kami bilang kapamilya mo. Hayaan mo. Madalas na akong pupunta sa bahay ninyo. Hindi pwedeng wala akong private nurse. Masyado kang maabala sa pag-aalaga sa akin. Maistorbong pamamahala mo sa restaurant mo. Nagpapahanap na nga po ako ng private nurse na mag-aalaga sa inyo, Papa. Di ba? Nakiusap na ako sa iyo. Sabi ko, si Nicole ang pabalikin mo. Siya ang gusto kong mag-aalaga sa akin. Pero, saan ko nga po siya hahanapin? Pwede kang magtanong sa ospital kung saan mo hiningin kanyang pangalan. May clearance siya iniwan sa'yo. Maraming paraan, Miriam. Sige po. Itatry ko. Narinig ko na naman sa iyong salitang yan. Huwag mong subukan. Gawin mo. Nakadadalawang atake na ako. Sa pangatlo, maaring matuluyan na ako. Ituring mong ang hiling ko'y kahilingan ng isang taong malapit ng mamatay. Miriam, sa totoo lang, nagtataka ako eh. Bakit mo ipinagkait sa papa mo ang request na maaaring ang huli na niyang kahilingan? Hindi mo ba ako naiintindihan, Carl? Talagang nahihirapan akong intindihin kung bakit ganyan ang takbo ng isip mo. Ang dapat nga matuwa ka eh, kasi nagkita na kayo ng mama mo. Galit ako sa kanya. At ayoko magkita pa sila ni Papa. Ano naman ang masama kung magkita ang mga magulang mo? Ayoko sana pag-usapan ng tungkol dito. Pero nabisto mo rin lang ang sikretong baho ng pamilya ko. Sige. Aaminin ko sa'yo. Nasusuklam ako kay Mama. Hindi siya mabuting ina. Hindi siya mabuting tao. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Dahil taksil siya! Pinagtaksilan niya si Papa! Naihatid ko na si Miriam. Sa sobrang dami na iniisip niya, hindi niya alam na iwan na niya ang isang envelope dito sa dashboard ng kotse ko. Narito ang mga clearances na hiningi niya kay Nicole nung kuhanin ng private nurse. Oo nga no. Bakit hindi?
narito ang address ni Nicole sa NBI clearance niya. Wala naman sigurong masama kung humanap ako ng solusyon sa problema ng kanilang pamilya. After all, magiging family na rin ako kung magkakatuluyan kami ni Miriam. Tama. Kakausapin ko si Nicole. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, magpa-follow up po ako ng application ko sa isang ospital sa Parañaque. Pag nag-grocery po kay mamaya, huwag niyong kalimutang bumili ng unique toothpaste. Oo, Nicole. Pati nga smart dishwashing gel. Ubus na eh. Bibili na rin ako. Ako na po magbubukas ng pinto, Nay. Sandali! Magandang umaga sa'yo, Nicole. Sir Carl? Pwede ba akong tumuloy? Importante ang sadya ko. May dapat kang malaman. Inaipaliwanag niyo sa akin. Ibang ipinagtapat sa akin ni Sir Carl kaysa sa mga ikinuwento niyo sa akin. Bakit ganon? Bakit? Patawarin mo, Nicole. Inaamin ko. Nagtahi ako ng mga kwento. Nagsinungaling ako sa'yo. Kayo pala ang kusang umalis. Hindi kayo pinalayas tulad ng kwento niyo sa akin. Hindi pala totoong iniwan niya tayo. Oo, anak. Inaamin ko. Ako ang kusang umalis. Dinala kita kasi nga ikaw ang bunso ko. At mag-aalala ko ng husto pag hindi kita isinama. At ang ate Miriam mo, ang iniwan ko sa isang kapitbahay. Hindi ko na alam kung ano paniniwalaan ko. Una sinabi niyo sa akin na namatay ang tatay ko nung bata pa ako. At nang matuklasan ko buhay pa pala siya, muli kayo nagsinungaling sa akin. Bakit ganon, Nay? Bakit ganon? Ang tagal kong naniwala na wala na akong tatay. Galit ako sa iyong ama. Nung una gusto kong isipin mo na wala na siya. Pero namatuklasan mo ang totoo na buhay pa siya. Gusto ko na magalit ka rin sa kanya. Ang labo niyo, Nay. Ang labo niyo po. Marami din akong tiniis na pasakit nung nagsasama pa kami. Sobra siyang babaero. Kalbaryo ang naging buhay ko sa kanya. Oo nga. Sagana ako sa material na bagay, pero ang damdamin ko naging miserable. Araw-araw umiiyak ako. Kaya umalis na lang ako. Sabihin niyo sa akin, Nay. Hanggang ngayon ba, galit pa rin kayo sa kanya? Tinatanong ko kayo. Magsalita kayo. Galit pa rin ba kayo sa tatay ko hanggang ngayon? Ka dapat nakialam. Problema yun ang pamilya namin. Hindi mo dapat kinausap ang Nicole na yon. Malapit na tayong ikasal, Miriam. Magiging miyembro na rin ako ng pamilya nyo. Kaya ang gusto ko, magkaayos-ayos na kayo. Iniwan kami ng nanay ko. Sumama siya sa ibang lalaki, kaya nasusuklam ako sa kanya. Huwag mo akong sigawan. At huwag mo akong sumbatan. Hindi ko naman alam na mamasamain mo ang ginawa ko. Nakikialam ka kasi hindi mo naman problema. Girlfriend kita. Magiging asawa kita. Yun ang inisip ko kaya inari kong problema ang problema mo. Ngayon, kung hindi mo nagustuhan, pasensya. Sorry. Wala na rin mangyayari sa sorry mo.
Nagkagulo-gulo na! At para matapos ng gulo, tapusin na rin natin ang relasyon natin. Ngayon lang, naisip ko, mahirap makiisa sa isang taong sarado ang isip at bato ang puso sa pagpapatawad. Diyan ka na! Carl! Carl, sandali! Carl, huwag kang umalis! Carl! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nicole, salamat at nagbalik ka. Sinong nagpatuloy sa'yo? Pinatuloy po kami ng bagong nurse nyo. Sinamahan po kami ni Sir Carl. Mabait din ang bagong nurse na nakuha ni Miriam. Pero ngayong narito ka na, ihilingin ko na ikaw na lang ang mag-alaga sa akin. May kasama po ako. Sinong kasama mo? Ako, Hernan. Wilma, Oo. bakit magkasama kayo? Magkakilala ba kayo? Si Nicole. Ang bunsong anak natin, Hernan. Kita, Nicole. Opo. Hindi ko rin po alam nung una. Wala akong palatandaan sa inyo. Ang akala ko po'y patay na ang aking ama. Bata pa lang ako. Anak, akala ko hindi na ulit tayong Carl, bakit nandito ka sa bahay namin? Mabutit dumating ka na, Miriam. May mga bisita ang papa mo. Nagpasama sa akin. Mga bisita? Sino? Andun sila sa kwarto ng papa mo. Puntahan mo na lang sila para makita mo. Wilma, ngayong nagkita na ulit tayo, pwede kayang, mapapatawad mo pa ba ako? Gusto kong mabuo ulit ang ating pamilya. Totoo ba yung sinasabi mo? Mula nang iwan mo ko, natauhan na ako. Tinalikuran ko na ang bisyo. Nang mawala ka, saka ko naramdaman kung gaano ka kahalaga sa akin. Pakiusap, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Will. Ano yung ibig sabihin nito? Papa, bakit narito ang babaeng yan? Miriam, siyang mama mo. Kaya huwag mo siyang tawaging babae lang. Galit din kayo sa kanya, hindi ba? Kasi sabi ninyo, nanlalaki siya, kaya niya tayo iniwan. Nagkakamali ka, Miriam. Kahit kailan hindi ako nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay ko. Ayan si Nicole. Siya makapagsasabi na kahit kailan,
Hindi ako natuksong pumatol sa iba. At nagsinungaling din ako sa iyo, Miriam. Hindi totoong may ibang lalaking mama mo. Sinabi ko yon para pagtakpan sa iyo ang sarili kong kasalanan. Na ako ang naging babaero. Kaya napuno sa akin ang mama mo at nilayasan tayo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag ka nang magalit sa mama mo. At sa bunsong kapatid mo. Ate Miriam. Ang tagal-tagal kong nabuhay sa takot. Takot akong may ibang tao na nagiging close sa inyo, Papa. Kasi baka maagaw din kayo sa akin ng iba. Katulad ng paniniwala kong naagaw si Mama sa atin ng ibang lalaki. Kaya aloof ako. Kaya overprotective ako sa sinuman tao na involved sa akin. Kasi sinumpa ko, gagawin kong lahat upang hindi na ulit ako maagawan ng mahal sa buhay. Patawarin mo ko. Ako rin, Miriam. Humihingi rin ako ng tawad sa iyo na ikaw ang iniwan ko. Kasi malaki ka na noon. Magwawalong taong ka na at si Nicole 2 taong gulang pa lang. Kailangan pa niya pag-aalaga ng isang ina. Kaya siya ang isinama ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita mahal. Sige na, Miriam. Magyakap-yakap tayo. Gusto kong itong maging simula ng muling pagkabuo ng ating pamilya. Anak ko. Patawarin niyo po ako sa masasakit at mga salitang nasabi ko sa inyo. Muna tayo magkita. Dala lang po yun ang mga hinanakit ko. Alam ko. Alam. At ikaw, Nicole, sorry din sa kagaspangan ng ugali ko. Wala sa akin yun, Ate Miriam. Hayaan mo, babawi ako. Promise, sa maling pagkabuong ito ng ating pamilya. Sama-sama tayong tatanaw sa isang magandang pangako ng bukas.